Isang linggo bago ang araw ng pagtatapos, lihim na nakipagkita si Chen kay Qingji sa loob ng marangyang gusali ng Mithril Exchange upang magbahagi ng dalawang napakahalagang balita. Ang unang pakay niya ay ang humingi ng karagdagang 1 linggong palugit para sa kanyang malaking utang dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ipinaliwanag niya na dahil nagtabla sila sa unang pwesto sa katatapos lang na pagsusulit, hindi niya nakuha ang buong premyong pera, kaya kulang pa siya ng $500,000 upang mabayaran ang lahat. Gayunpaman, ang problemang ito sa salapi ay walang-wala kumpara sa kanyang ikalawang balita, na mas seryoso, madilim, at nakatatakot. Hayagan niyang ibinunyag na siya ay aktwal na naglakbay pabalik sa nakaraan mula sa 10 taon sa hinaharap. Detalyado niyang isinalaysay na isang pangkat ng mga makapangyarihang Demon King ang wawasak sa buong daigdig, at siya ang natatanging bayani na nakaligtas sa apocalypse na iyon upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Nagulat si Qingji sa balitang ito na kakatapos lang sabihin ni Chen. Doon ay inilarawan ni Chen kung paano nagsimula ang katapusan ng mundo, kung saan ipinaliwanag niya kung paano ginamit ng unang Demon King na si Wrath ang kanyang mapangwasak na energy wave upang pagpira-piresuhin ang kalupaan. Idinagdag pa niya na isang henyong imbentor na nagngangalang Qingji ang buong tapang na humakbang upang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paglikha at pamamahagi ng isang espesyal na kagamitang pandepensa na tinatawag na Steel Stone. Dahil sa imbensyong ito, nagawang makaligtas ng mga tao sa nakamamatay na kapangyarihan ni Wrath, na nagbigay sa mga nakaligtas ng sapat na oras upang mag-ipon ng lakas at lumaban pabalik. Sa pagkarinig nito, napatayo si Qingji mula sa kanyang upuan dahil sa matinding gulat at pagkabigla. Paano mangyayaring alam ito ni Chen, gayong ang Steel Stone na idinisenyo upang hamarang sa wave magic ay kasalukuyan pa lamang na isang ideya sa loob ng kanyang sariling isipan na hindi pa niya naibabahagi kahit kanino. Ito ang naging matibay na patunay na nagsasabi nga ng katotohanan si Chen. Dahil dito, agad na inanyayahan ni Chen si Qingji na sumali sa kanyang koponan at magtrabaho sa ilalim niya para sa darating na digmaan. Noong ika-26 ng Hunyo, matapos matanggap ang buong kabayaran sa utang, masayang ibinalik ni Qingji ang sandata ni Chen sa loob ng tahimik na archive room ng Mithril Exchange. Upang mapunan naman ang tubo o interes, may kinuha si Chen na isang supot ng mga pambihirang materyales mula sa kanyang sariling inventory. Isa-isa niyang ibinaba sa ibabaw ng lamesa ang mga dekalidad na premium loot tulad ng mga binti ng poison cage ant, mga mantis spike, at isang pambihirang snake ball. Labis na natuwa si Qingji sa napakagandang kalidad ng mga kagamitang ito at pinuri ang kanyang kasosyo, ngunit casual lamang itong binaliwala ni Chen, habang ipinapaliwanag na nagmamadali siya kaya ang mga kaunting bagay na iyon lamang ang nagawa niyang kunin. Nagtanong pagkatapos si Qingji kung kamusta na ang pagkuha ng mga miyembro para sa bagong tatag na Black Raven Guild, at inamin ni Chen na tinanggihan ng kanyang pinakamahusay na kandidato ang kanyang alok. Nabigla si Qingji sa balitang ito, at inakalang ang kabigwang ito ay magpapabagal sa planong paglipat ni Chen sa elit na lungsod ng Sunhaven. Gayunpaman, ibinunyag ni Chen na mas pinapabilis pa niya ang takbo ng kanyang plano. Ipinaliwanag niya na ang kanyang orihinal na balak sa pagliligtas sa daigdig ay may 3 yugto. Ang unang yugto ay simple lamang, ang magtayo ng isang standard na rookie guild mula sa simula kasama ang isang maliit na koponan. Ang ikalawang yugto naman ay ang pagpapataas ng antas ng guild na ito patungo sa gold status, upang magkaroon ng pahintulot na hamunin ang mga mapanganib na S-rank dungeon. At ang huling yugto ay ang pumunta sa Sunhaven, hanapin ang dungeon kung saan nakakulong ang Demon King of Wrath, at talunin ito ng maaga. Ngunit dahil sa mga huling kaganapan, tuluyang nasira ang kanyang mga kalkulasyon, at nagbabala si Chen na posibleng lumitaw si Wrath ng mas maaga kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Nagulat si Qingji nang marinig ang pahayag na iyon at nagtaka siya kung bakit. Dahil dito, kailangan niyang makarating agad sa Sunhaven sa lalong madaling panahon at doon na lamang maghanap ng mga kasamahan sa koponan pagkarating niya. Naiwang namangha si Qingji sa tindi ng pagiging komplikado ng sitwasyon. Sa pagnanais na makatulong, may kinuhang maliit na digital music player si Qingji mula sa kanyang bulsa. Umaasang ang kanyang mabilis na paghahanda ay makapagpapabago sa ihip ng hangin. Sumang-ayon siyang tumulong at ipinaliwanag na pinakiusapan niya ang isang kaibigang producer na gumawa ng isang kaakit-akit na pop song na may nakatagong partikular na beta frequency,
At nakakuha pa nga siya ng pakikipagtulungan sa sikat na global superstar na si Michael Bruno. Ang plano ay ilabas ng sikat na pop star ang kanta bilang isang lead single, upang mabilis na maikalat ang frequency na ito sa buong mundo sa loob ng mas mababa sa isang linggo. Ipinaliwanag niya na dahil ang frequency na ito ay may kakayahang mag-neutralize sa mga mind control ang ripple ni Wrath, ang pagpapatugtog ng kantang ito ang kanilang pinakamabisang sistema ng depensa sa maikling panahon. Namangha ng gusto si Chen na nagawa ng kanyang kasosyo na maglatag ng isang pandaigdigang depensa sa loob lamang ng 7 araw, habang si Qingji naman ay simpleng inayos ang kanyang salamin, proud na makakatulong sa pagpigil sa pag-atake. Bago pa man lubusang maproseso ni Chen ang dambuhalang tagumpay na ito, naglabas pa ng isa pang sorpresa si Qingji. Gamit ang kanyang storage ring, nag-project siya ng isang custom smartwatch sa pulso ni Chen, at ipinaliwanag na ginawa niya ito upang subaybayan ang mga S-rank na banta pati na ang kanilang mga nakaraang lokasyon. Buong pagmamalaki niyang isinalaysay na ang natatanging prototype na ito ang magiging pinakamalakas na kagamitan upang tuntunin si Wrath bago pa man magsimula ang malawakang invasion. Nagulat si Chen nang makitang mas mahusay ang radar na ito kumpara sa kanyang sariling system, at napagtantong ang kanyang bagong kasosyo ay isang tunay na henyo na nakabuo ng isang revolusyonaryong tracking device sa loob lamang ng isang linggo. Inamin ni Qingji na hinahangad niya sanang magkaroon ng kakayahang panglaban gaya ng isang awakener upang direktang makipagsagupaan sa larangan ng digmaan, ngunit agad naman siyang pinakalma ni Chen, na sinasabing ang tulong panteknolohiya nito ay napakahalaga na at nangakong siya na ang bahala sa lahat ng labanan. Gayunpaman, nanatiling mapagbantay si Chen, alam na si Wrath ay simula pa lamang ng invasion, kaya nagpasya siyang mag-ipon pa ng higit na impormasyon tungkol sa Demon King. Kinalaunan ng gabing iyon, sa loob ng isang ospital sa gitna ng malakas na ulan, ang spoiled na tagapagmanang si Jean Duaxon ay nakakulong sa isang padded cell. Tulala ito at naglalaway dahil sa matinding hipnotismo na ginawa sa kanya ni Chen, habang ang kanyang galit na amang si Ronald Jean ay nanunood ng may puot. Galit na sinigawan ng matanda ang kanyang mga tauhan at pilit na inaalam kung sino ang nang-ahas na umapak sa dangal ng kanilang pamilya at sumire sa buhay ng kanyang anak. Agad siyang nagutos sa isang pangkat ng mga elite at top-tier A-rank awakener na tugisin ang may sala sa anumang paraan na kinakailangan at pagbayarin ito ng mahal. Sa pagtanggap sa misyon, ang pinuno ng mga assassin ay nagpakita ng isang nagniningning na energy blade na nakatago sa kanyang payong, at may kumpiyansang nangako na ihahatid niya ang ulo ng may sala sa mismong araw na ito. Biglang isang napakabigat na pressure ang naramdaman sa buong silid, na pumuwersa sa direktor na mapaluhod sa sahig habang sumusuka dahil sa matinding sakit. Agad na naramdaman ng mga elite na mersenaryo ang isang napakalakas at nakatatakot na enerhiya na diretsyong patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang papalapit na ang halimaw sa pintuan, inihanda ng mga hunter ang kanilang mga elemental na kapangyarihan at mga baril, na nakikipagbuno sa takot habang nakaabang sa isang labanan. Ngunit sa isang kurap, biglang lumitaw ang demonyo sa mismong loob ng silid, na nakangisi ng nakakakilabot habang idinedeklara na oras na para kumain, na nagpapakilala bilang si Vorlon, ang Demon King of Gluttony.